Mahilig ka bang magbutingting ng bike? Dapat meron kang bike-specific toolkit. So titignan natin ngayon itong mura versus mas mahal na toolkit. Ano ba yung para sa'yo at ano ba yung pasok sa budget mo? So we have here the Cyclist Bike Toolkit. Sa video na ito yung mahal na toolkit natin. Pero relatively, mura pa nga ito compare sa mas mahal na brands. At ikukumpara natin ito sa mas mura. Unbranded ito at medyo generic looking. So ito yung magiging cheap version natin. Okay, tara, i-compare na natin to. Ito na yung dalawang toolbox natin. Sa right, yung cheap, and then sa left naman yung good natin or yung medyo mahal. So kung titignan, parehas blow molded yung kanilang case. Unahin natin yung mumurahin. So basic case, wala masyadong nakalagay na tatak. Sa pakiramdam, medyo malambot tong case na to. Pero mukhang okay naman. I think it can take a beating. Siguro kahit harsh yung paggamit mo sa kanya, hindi naman siya basta-basta masisira. Meron din siyang handle dito sa taas. Ang naisip ko lang na magiging problema mo pagtagal, itong pinaka-lock ng box. Kasi plastic lang din siya. So eventually, mapuputol yan, kaka-open at sara mo yan. Plastic din kasi yung pinaka-mechanism niya. So eventually, mapupunit yan at di mo na masasara yung box. At syempre, yung hinge niyan sa pinakailalim, ganun din. Plastic din. So alam mo na, katagalan, pag bukas-sara mo yan, masisira din yan. So kung gusto mo to, kailangan mo i-consider yan. Okay, punta tayo doon sa mas mahal ng konti. Ito naman yung case niya. Meron siyang branding dyan sa harap, Cyclist. Meron din siyang handle dito, mas sleek. Mas okay siyang hawakan kumpara doon sa isa. At ang kinagandaan nito, bakal na yung pinaka-lock niya. So kumpara dun sa kanina, mas maganda to kasi mas matibay, mas durable, hindi basta-basta masisira. Ito yung other side at merong metal rod dyan na nagsisilbing hinge para sa box. Hindi mo basta-basta magiging problema ang wear and tear. Okay, buksan na natin tong dalawang to. So kung titignan mo, parang medyo similar yung mga laman. Pero may pagkakaiba dyan. Ito yung mga laman ng cheap toolbox natin, mamaya isa-isahin natin yan. At ito naman yung medyo mahal. Ikukumpara natin yan dun sa mura. So simulan natin sa bottom bracket tool. Pero ito yung bottom bracket tool na pang octalink pa at square taper. Yung sa cheap natin makintab, yung isa medyo matte yung finish. Parehas naman mabigat at parehas mo ang solid at hindi chamfered ang edges, so mas gusto ko yan actually. Yung chamfered kasi yun yung may slant yung pinaka-edges. Mas mababa kasi yung chance na mag-slip pag walang champering. Yung mas mahal may guide pin din pala sa gitna. Yung mura, wala. So parehas yung interface niya para makabit mo dun sa L-bracket na provided. Pakita ko sa inyo yun later. Pero both pwede mong gamitan ng wrench or ng yabe. Ito yung galing sa cheap, makintab siya, mukhang durable pero ito yung mga klase na pwede mag-chip or mabangasan katagalan. Ito naman yung galing sa mas mahal, mas solid yung steel na ginamit, rough yung finish, feeling ko mas matibay ito ng bagya kaysa dun sa cheap version natin. Mas gamit ko nga to kaysa dun sa isa eh. Itong dalawang to, sabi ko nga kanina, nag-i-interface to sa L-bracket na provided. At ito yung dalawang yon. Kung titignan, malaking 8mm Allen wrench ang mga ito. Pwede mo naman din talagang gamitin yan as Allen wrench. Parehas may rubber grip. Yung sa cheap medyo matigas, may kadulasan ng konti. Yung sa mas mahal, mas rubber yung feeling kaya mas makapit. So kung titignan, mas mahaba yung sa mas mahal. So meron kang mas malaking leverage. Ito naman yung mga adapters niya. Mas manipis ng bahagya yung mas mura. Mas makapal yung mas mahal. Pero I think magagawa naman nilang parehas yung trabaho. So ito yung mas mahal natin. Ganito yan sasalpak sa mismong tool natin. May slight alog pero mukhang hindi naman magi-slip or dudula sa mismong bottom bracket. So yan yung magiging itsura niya. Ito naman yung sa mura natin. Halos same lang din naman. Meron ding movement pero minimal lang. Mukhang hindi din naman magi-slip. Hindi pa naman ako nadulasan yan ever. At yan ang pinaka-itsura niya. Ito naman yung cassette tool natin. Kung titignan, may guide pin yung mas mahal. Yung iba gusto yan, yung iba ayaw. Depende na lang sa'yo. Nag-i-interface din ito sa mismong L-bracket na pinakita natin kanina. Yung mas mura may champering, yung mas mahal wala. Pero in fairness sa dalawa, hindi sila yung klase ng mabilis maupod. So tulad kanina, ganito yan nag-i-interface at medyo may movement. Normal naman yata yon. Ito naman yung mas mahal. Syempre may konting movement din yan, pero mas mukhang sturdy to. So ito naman yung mga crank pullers natin. Medyo hindi na ako gumagamit nito gawa ng yung mga bike ko hindi na gumagamit ng square taper na bottom bracket. Pambunot kasi ito ng mga cranks sa mga bottom bracket na square taper pa. Ito yung nasa mumurahin natin, napaka basic lang. Ang naging problema ko dito, minsan yung thread niyan bumibitaw yan dun sa mismong crank natin. At habang tumutulak yan, nagkakaroon yan ng friction sa bandang dulo. Kaya mahihirapan ka ng pihitin habang tumatagal. Yan, dyan sa dulo na yan.
Dito sa mas mahal na version, pag pinihit mo, umiikot yung pinakadulo niya. So less friction, mas madali mong mapipihit para itulak yung crank palabas. Sa cheap version, merong provided na adjustable spanner. Cheap crank puller natin, pwede mo din palang gamitin itong number 16 na socket wrench. Pero paano mo nga pala pipihitin tong crank puller na to? May provided yung murang toolkit natin na adjustable spanner. Ito ngayon yung gagamitin mong pang-ikot ng crank puller. Siyempre, pwede mo din gamitin yan sa ibang bagay pero yan yung pinaka-purpose niya sa toolbox na ito. Dito naman sa mas mahal, meron ding tool na provided. At ito yon. Ito ngayon yung bar na may open end and socket combination. Meron itong 10mm, 15mm socket, 14mm socket, at 15mm open wrench. Ito yung gagamitin mong pangpihit nung mismong crank puller mo. Siyempre dahil marami siyang open and socket wrench, pwede mo din yan gamitin sa ibang bagay. Pwede mo din gamitin yung open wrench dun sa mismong crank puller. So mas maganda din to kasi mahaba siya, mas malaki yung leverage na pwede niyang ibigay. At ito naman yung mga tire levers natin. Kung titignan yung mas mura, mas marami, 3 piraso. Yung mas mahal, 2 lang. Nagne-nest with each other din to mga to, kaso dun sa mura madaling matanggal. Unlike nung sa mas mahal, mas solid yung kabit. So mas madaling i-store pag babaunin mo, hindi siya kakalat basta-basta sa lalagyan. Yung sa mas mura, fully plastic siya. Hindi pa naman nababali yung sa akin pero may tendency mabali yan eventually. Pero mukhang matibay naman talaga. Ang kinagandahan nitong mura, meron siyang hook dyan para may hook mo sa mga spokes pag magtatanggal ka ng gulong. At syempre, 3 siya. Yung sa mas mahal naman, 2 lang. May plastic side para hindi magasgas yung rims mo. At may bakal side kung kailangan mo ng mas matibay na pang sikwat. So yung buong tire levers na to, bakal ang loob nito na binalutan ng plastic. So mas durable yan. Kaso wala siya ng hook para i-hook sa spokes pag magtatanggal ka ng gulong. So lamang dyan yung mas murang tire levers. Punta naman tayo sa mga spoke wrenches. Yung mas mahal may 2 profile ng wrenches. Meron yung pa-diamond na katulad nito at meron yung straight edge lang na katulad niyan. Ito rin yung mga sizes na meron siya. Meron din siyang rubber handle na makakatulong sa grip at para maiwasan ang pagsakit ng kamay, kakapihit mo ng spokes. Ito naman yung kasama dun sa mas murang toolkit natin. Titignan, puro straight lang ang meron, wala siya ng ibang profile. So wala siyang handle, so pag ginamit mo yan ng matagal, sasakit yung daliri mo dyan kakapihit. Unless pang gorilla yung kamay mo. Pero cover nito lahat ng sizes ng spokes na available sa market. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Ito naman yung mga drivers na meron ang bawat toolkit. Unahin natin yung galing sa cheap side. Ito yung pinaka screwdriver niya, Phillips yan, nothing special. Meron ding mga bits, 2 flat at 2 Phillips. Meron ding L-bar na may adapter para may kabit yan. So ito yung adapter, ikakabit mo dyan yung bit, tapos ikakabit mo dun sa L-bar. So meron ka ng screwdriver. Pwede mo ding ilagay yan sa kabilang dulo. So may option ka na ganyan. Meron ding socket bits na pwede mo ilagay dun sa L-bar. So meron ka ng socket wrench. Available yan sa 8, sa 9 at sa 10. Ayoko lang sa pinaka-bar na ito, nung ginagamit ko siya, yan, nakita nyo, medyo twisted na siya. So yung durability niya, medyo talo. Pero ganun talaga, mura eh. Ito naman yung driver set na kasama nung mamahaling toolkit. Merong pouch na lalagyan para hindi magkalat sa box mo. At ito yung mga nilalaman. Una yung flat screwdriver, nothing special, maliit lang siya. At yung interchangeable na flat and Phillips screwdriver. So may Phillips side at may flat side. Ilalagay mo lang siya dito sa may handle. Pag gusto mo yung flat, ilabas mo yung flat. Gusto mo yung Phillips, baliktarin mo lang. So meron ka ng Phillips screwdriver. Dual purpose to kung baga. At ito, wala to sa cheap toolkit, mga torque wrenches. So 3 piraso yan. May T20, T25 at T30. Ito naman yung hub spanners na magkabilang toolkit. Yung sa cheap, 2. Yung sa mas mahal, 3. Ito yung sa cheap, manipis lang pero mas mahaba. Ang problema ko dito, ang tatalim ng edges pwedeng makasugat. Parang pagkagaling sa makina, hindi na nilinisan, binenta na agad. Tapos nung ginagamit ko to, nawala sa pagkapantay. Medyo flimsy yung ginamit na bakal. So kung matigas yung luluwagan at sisikipan mo, medyo magkakaroon ka ng problema dyan. Meron itong 4 na sizes, 13, 15, 16 at 14. Magkaparehas yung sizes ng 2 wrenches na provided. Kung meron kang parehas na bolt na nasa iisang hub, mas madali mo itong maluluwagan at masisikipan gawa ng 2 yung pares mo. Usually sa mga hubs, magkabila yung bolt na yan So ang mangyayari, yung isa pang hawak, yung isa pang luwag. Ito naman yung sa mas mahal. Mas maikse, pero mas maganda yung finish niya.
walang matalim na edges. So hindi ka masusugatan dyan. Meron itong 13, 14, 15, 16, 17, 18. Though hindi ko pa nagagamit itong mga to, gawa ng yung mga hub ko removable na yung mga end caps. Wala na akong debolt na hub axle. So dun sa mura meron ganitong wrench. Medyo mahaba ito at beefy yung construction. Pero syempre, ang problema ng mga mura matatalim yung edges na pwedeng makasugat. So kung bibili ka nito, be mindful of that. Meron itong 15, 17, 16 at another 15. May rubber handle na medyo matigas. At sabi ko nga kanina, may kabigatan ito. Okay, ito naman yung mga chain whip natin. Halos parehas ang haba nila. Okay, ito yung galing dun sa mumurahin. Meron siyang handle na rubber na medyo plasticky ang feel. Yung pinaka-chain niya medyo may kalawang na, medyo matagal na rin kasi sa akin to. Pero it does the job. Nagagawa naman niya yung trabaho niya. Pero yun nga, dahil mura ito, matatalim yung edges ng gilid nung mismong tool. May lagari vibes yan. Ito naman yung sa mas mahal na toolkit. Ang ganda nung handle. Rubber na makapit. Mabigat at beefy din yung pinaka-tool. Yung pinaka-chain niya hindi pa masyadong kinakalawang. Medyo matagal na rin sa akin to pero yan, maayos pa rin siya. Meron din itong lock ring tool or lock ring wrench. So ganito yung gamit niyan. Matagal-tagal na akong di nakakagamit nito. Kasi majority ng bike ko modern na yung pyesa. So wala akong paggagamitan yan. Pero it's good to have. Ang ganda din ng finish ng tool, ang linis, walang matalim na edges. So kahit hawak-hawakan mo yan, hindi ka masusugatan. So kinukumpara ko yung handle, talagang maganda yung nandun sa mahal. Okay, punta naman tayo sa chain breakers. Ito yung chain breaker ng cheap toolbox natin. Nothing special, pwede mong i-breakdown yan sa mas maliit kung gusto mong dalhin. Medyo maganit lang yung pinaka-thread niya, pero pwede mo namang ilube yan kung gusto mo. Pero nung ginagamit ko to, it does the job. Ito naman yung galing sa mas mahal na toolkit. Sa unang hawak mo pa lang, alam mong mas maganda to eh. Yung weight, yung construction, yung smoothness ng mga thread, ang ganda. Tapos may mga extra pang mga pins na pwede mong palitan pag nasira na. At meron din ganitong attachment na pantulak ng pin. Gagamitin mo ito pag hindi ka gagamit ng quick link or master link at pin ang gagamitin mo. So yan yung attachment na gagamitin mong pangtulak dun sa pin na yun. Meron din itong chain hook pang hold ng chain pag inaayos mo ito. So ganyan ang paggamit niyan. So meron din itong butas na parang tool at yan yung gagamitin mong panghigpit dun sa mismong attachment. Kumpletos rekados talaga itong chain breaker na to. Ang issue ko lang sa dalawang yan, medyo maliit. Minsan, napakatigas tanggalin ng pin ng chain at kailangan mo ng leverage. Syempre, kung maliit yung tool, mas mahina yung leverage niya. Okay, both toolbox merong patch kit. Nothing special naman sa mga to. Okay, galing to sa cheap toolkit natin. Ang tawag dito ay headset wrench. Una, ang laki nito at ang bigat. Usually, ginagamit to sa mga headset na threaded na makikita mo sa mga standard bikes and classic bikes. Meron sizes ito na 30 and 32 at 36 and 40. And as usual, matalim ang edges. Kitang-kita nyo naman ang talim niya, no? Pero wala, you get what you paid for. Ito, bottom bracket tool naman galing sa mahal nating toolkit. Una, syempre, ang ganda ng finish nito. Maganda yung handle niya. Meron siyang pang BB9000 at meron din siyang pang Halotech 2 na bottom bracket. Both toolkit may sariling mga Allen wrenches. Ito yung sa cheap, tignan natin. Medyo kinakalawang na to, natambak kasi. Pero makintabang finish nito at medyo maiksi. 8 piraso ito at yan yung mga sizes niya. Ito naman yung sa magandang toolkit natin. Kung titignan, mas mahaba ito. Mas maganda kasi may leverage ka. Black din ang kulay. Sa experience ko, yung mga black na ganito, ito yung tumatagal eh. 6 na piraso lang ito at ito yung mga sizes niya. Tatlong malalaki ball ang dulo. Maganda yan sa mga tight spaces para pwede mong i-angle ng bahagya yung wrench. So malaking tulong din yan. Ito naman galing sa cheap toolkit natin. Wala ito dun sa mas mahal. Ang tawag dito ay adjustable pin spanner wrench. May mga pin yan sa magkabilang dulo at ginagamit yan sa mga pyesa tulad ng bottom bracket na ganito ang interface. Madalas yan sa mga old bottom brackets. Ito galing ulit sa cheap toolkit natin. Lock ring wrench ito na hiwalay. So kung titignan, may handle din na parang rubber pero plastic ang feeling. Matalim ang mga edges. Syempre, ganun talaga, mura to eh. Same ito nung nakakabit sa chain whip galing dun sa mas mahal na toolkit. Nakahiwalay nga lang ito. At sure akong hindi ko magagamit yan kasi wala na akong ganyang mga bottom bracket. Galing ulit dun sa cheap toolkit natin, maliit na 8 and 10 open spanner. Okay to pantanggal ng fitting ng hydraulic hose ng mga brake sets natin. Or kung yung bike mo meron pang 8 and 10 na bolts, magagamit mo din yan. Yung cheap kit lang natin ang meron nito, wala to dun sa magandang kit.
Ito, tire pressure gauge naman galing dun sa mumurahing kit. Useful naman to check the tire pressure, kaso magagamit mo lang to sa mga Schrader valves. Pwede naman sa Presta pero kailangan pa ng adapter. Okay, ito galing naman dun sa mahal na kit. Ang tawag naman dito chain ring nut wrench. Pang-hold to ng chain ring nut para matanggal mo. Meron din itong 8mm at 9mm na close spanner. And it's a good tool to have kung madalas kang nagpapalit ng chain ring. Sa mahal na kit din ang galing itong chain pliers. Malaki ito kaya meron itong magandang leverage, spring-loaded at maganda yung handle. So ito last tool natin, galing din ito dun sa mahal na toolkit. Ang tawag dito, Shimano Halotech 2 Crank Bolt Tool. Pantanggal at pagkabit yan ng crank bolt ng Shimano Halotech. Or ibang brand na may similar na crank bolt. So kung meron ka nito, hindi ka nagagamit ng puwet ng kutsara. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Okay, tignan natin yung mga case. Ang gusto ko dito sa magandang toolkit or yung mas mahal na toolkit, mas nahahawakan niya ng maayos yung mga tools, hindi basta-basta nalalaglag tulad niyan. At least pagbukas mo, hindi kalat-kalat yung mga tools sa loob. Kung titignan solid umaangat pa yung pinaka-case. Unlike nung mumurahin nating toolkit, laglagan. Hindi niya masyadong nahahawakan yung mga tools. So every time na isasara mo yan, naglalaglagan yan. Hindi mo masasara ng maayos yung pinaka-toolbox. O yung kabila, ganun din, nalalaglag din yung mga tools. Kaya importante sa mga ganitong toolkit, dapat maganda din yung case. Ang nakakainis pa dito, pag bukas mo, nagkalat yung mga tools sa loob. Get what you paid for talaga So ang conclusion ko dito, yung cheap toolkit natin ay leaning towards sa mga old and classic bikes. Kung nagtitipid ka, usable naman tong mga to. Kailangan mo lang tanggapin na hindi ganun kaganda yung quality ng mga bakal and yung mga edges ng mga tools. Syempre, mura Para makita mo ang presyo, nandyan lang yung link, lalabas yan dyan sa lower left ng screen nyo. Or punta mo na lang sa description. Yung mas mahal na toolkit naman natin, talagang maganda. Mura pa nga yan kung tutusin kung ikukumpara mo sa mga brands like Park Tool, Silka, and Wera. So sa presyo na yan, sulit na yan. So same nung isa, yung link lalabas din sa lower left ng screen nyo or nasa description din. Okay, yan yung mura versus medyo mahal or good bike toolkits natin. So it's up to you kung bibili ka ng mura at magtitipid ka or bibilin mo yung quality at siguradong tatagal sa'yo. So ayun, ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babambuhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!